pumili tayo ng manok na gusto natin, na tingin nating makakasabay sa larangan ng sayawan. So magandang morning mga kabrid, magandang morning sa inyong lahat. Time check natin is alas 7:15. Alas 7:15 ng umaga, inabutan ng alas 7 kasi pag maulan, madilim pa rin. Ang alas 6 kasi mostly nagpapakain po tayo sa ating manukan sa ng 6:30 kung maayos ang ating tulog mga kabrid. So ito, update na naman po sa ating pag-aalaga ng ating mga manok dahil may mga changes at mayroon tayong mga nakikita. Lagi naman tayo may nakikita bilang nag-aalaga ng manok mga kabrid. So unahin ko muna, disclaimer mga kabrid, there were no animals that were harmed during the making of this video mga kabrid. This video is for viewing, breeding, and sharing purposes only. I was just trying to share my knowledge on how I raise my chickens and roosters in my small backyard mga kabrid. So tara, samahan nyo ako. May napansin tayo sa ating mga alaga, hindi na sila talaga maagapan pagdating sa naranasan nilang yung foul cholera or yung pagtatae-tae ba sa mga manok natin. So yung isa, ayun hindi na siya nagkakain ng maayos. So kahapon pinasting ko siya kahapon, yung puti na yan pinasting ko siya, tapos wala. Pagka di ba pinasting natin, so possibly dapat gutom na gutom, hindi pa rin talaga siya. Ibig sabihin may something sa pangangatawan niya. Ang ginagamit ko na dyan ngayon sa feeding natin, kasi ganito pag maulan nga, is pag maulan po mga kawaiti, antimano, pagdating ng hapon, ito, obserbasyon ko lang po. Ang sinishare ko po sa video nito, ng aking mga video, is base sa experience ko. Kasi magkakaiba-iba talaga ng approach. Kasi unang-una, depende sa kalagayan ng backyard mismo, kagaya sa akin. Pag maulan po mga kabrid, nag-aana ako ng oregano. So makikita nyo yung oregano dyan. Lagi akong naglalagay ng oregano, mostly pag maulan mga kawaiti. Maulan kasi ang oregano kasi pagkain nila doon, yung katawan nila yung parang sisingaw sa katawan nila yung amoy ng oregano. Alam mo naman yung oregano, hindi talaga talaga yan. Hate ng langaw yan, o ng lamok. Isa rin sa pinagmumula ng mga sakit ng manok natin is yung kagat ng lamok, yung foul cholera na yan, avian malaria. Yan, minsan galing sa mga lamok-lamok yan mga kabrid. So, pag nai-stress pa ang manok natin. So, ayan Kaya ang gagawin natin mga kabrid, dahil nagpakain tayo ng mayroong oregano, ngayon, i-undergo natin siya sa tabletas mga kabrid. So, bumili ako ng 8 pirasong Sulfar QR mga kawaiti. Sulfar QR, siya? 18 piraso ang isa, kaya medyo mabigat. Ito, 7 dito. Ito pa lang, nasa 150 na. So, sa small backyard breeder na kagaya ko, hirap mga kabrid. Kailangan pag-isipan talaga. Hindi yung basta salang lang, kasi sayang ng budget mga kawaiti. Kaya, ito ang pinapakita ko sa inyo. Ito, 4 na piraso. Lang to, 1, 2, 3, 4, 1, 2. 2 araw lang, nagamutan. Pag ito hindi ito malab mga kabrid, tapos tuloy-tuloy ang paghihina nila, gagamitan natin sila ng injectables. Ang ginagamit ko po na injectables para sa mga ganyang klaseng sakit, mga malaria, ganyan, o something na hindi na sila makaano ng maayos. Minsan apektado na yung movement nila dahil sa nasira na yung katawan nila sa sakit. Gagamitan natin sila ng Spectromax L, yung injectables natin. 0.03 lang ang ginagamit natin yan. Ilang 3 araw ulit. Pag wala pa rin talaga mga kabrid, wala na talaga. Kasi ang unang in-approach natin dyan sa kanila mula kahapon is yung yung organic na antibiotic sa pangangatawan, yung yung giniling na oregano, tapos yung luya. Ang ginagawa ko, ganitong luya kabrid, lalo na pag nakikita kong magkakasipon, ahlak, inaano ko sa salang nila. Ayun hinang-hina na siya kabrid, payat na rin. So i-undergo natin yan sa commercial na pamamaraan ng paggagamot, paglalagay ng antibiotic. So ganun lang. Kaya mahalaga kabrid, unang-una sa mahalaga yung makikita nyo sa mga last video ko, ang purpose ng mga
abo. Abo mga kabrid, yung abo na ano, ubos na nga yung abo ko eh. Ubos na pag nagluto na naman tayo ng diuling, saka na naman tayo makakapaglagay. Yung paiputan nila, nilalagyan ng sinasabuyan ng abo. Kasi minsan bumababa yan. Yan, yung mga manok natin, curious yan eh. Nilalaro-laro nila yung ano, yung something dun sa lupa, which is hindi maayos sa pangangatuhan nila. So ayan oh, update, hindi tayo makagala kabrid sa manukan kasi sobrang ano, maulan kabrid. Maulan talaga mula kagabi pa. So ayan sila oh. Katatapos lang kumain, ayan siya. Yan, mga molting or naglulugon, nagpapalit ng balahibo. Hindi pa tayo makapag-approach sa gagawin nating breeding kung matuloy man dahil tinatansya natin yung balahibo nila and then yung panahon din. Obserbasyon, ibababa pa nga yung mga ipot dyan. Tapos magdi-disinfect pa tayo. Padahan-dahan kabrid. Binubuo natin yung mga kailangan. Kagaya nito, mga shampoo, mga pampurga. Yan, binubuo natin yung padahan-dahan dahil small backyard builder lang tayo mga kabrid. Tapos ito naman, nakabili ako nito. Yan, nakabili ako niyan. Ano to? Lalagyan mo ng chlorine, bubumbahan mo dito, tapos gaganunin mo lang siya. Oh. Kusa na siyang ano, i-spray. Gaganunin mo lang siya. Medyo ano siya, 240 mga kawaiti. Mabigat. Mabigat, puro labas kawaiti sa pag-aalaga. Tapos hindi pa tayo nagbebenta. Hindi pa tayo nagbebenta ng manok kasi nga hindi pambenta ang ginagawa natin ngayon. Kaya nga magbe-breeding tayo ng pambenta. Doon pa lang sisiw pag may magagusto. Ano na, out na. Kasi sisiw, ano yan, pambenta ang gawa. Ako kasi, kabrid, ayokong gagawa ako ng sarili kong linya. Tapos ibibenta ko sa iba. Tapos ang i-expect nila, pwede na lang ipasayaw, pwede nilang ano, maaasahan nila. Hindi ko binil yun para sa ganun. Ngayon pa lang ako bibuild, mga kabrid. Pag sunwerte tayo ngayon, matuloy ang ating breeding season. Kahit pa paano, sisiw pa lang, mag-ano na tayo pag may magkagusto agad yan. Ay, ano na natin kasi yung mga kapitbahay natin dito, ano nga, pumupunta minsan, nagtatanong kung meron tayong pang-out. Kahit sisiw. Inahin, hindi tayo nagpapalabas ng inahin, hindi tayo pwedeng magpalabas. So, ito, yung mga gamot natin kawaiti, oh. Para sa sugat. Ginagamit natin yan. Yung mga mini-maintain nating vitamins. Ayan. Tapos, tika lang, pakita ko isa-isa. Ayan. Pampabuka, kabrid. Ano to? Promotor, 43. B50. Tapos, ano to? Bitmin Pro 357. Bitmin Pro 357. Ay, Bullflix GQ. Mahalaga to, kabrid, sa paghahanda ng manok. Napakahalaga, kaya yan, no. 4 na banig to. Ito, pag nakakasurity ako, kabrid. Kasi iwas na tayo sa ano eh. Dati, nung marami tayong mano tayo sa barkada, wala, okay lang yan. Ngayon, puso at isip natin nasa manok. Kaya makatabi-tabi lang ito. Nakabili ako 2. Ano to? Para sa bamboo pit. Pag nilinisan mo at nirepair mo na ang paan ng manok, lalagyan mo nito. Kung ayaw mong ilambitin, lalagyan mo nito. Kasi para yung ano niya, yung talampakan niya, hindi na talaga sa lupa. Lalagyan mo nito. Tapos oobserbahan mo. Pero gagawin natin yan sa pangkalahatan, kabrid. Pag ang manukan natin or ang mga lapagan or lakaran ng manok natin, mga kulungan is na-disinfect na natin yung orange na yan. Ayan o. Calbex. Ginagamit din natin to. Yan, mga potency. Calbex. Bipolin. Ang mahina, ang wala na tayo is yung Biminulac. Ay, andun sa loob. Nasa bag ko pa. Nasa bag ko pa ang isang banig nito. Kasi, nung umakyat tayo sa ruweda. Tapos, siyempre, sa sugat din, betadine, sa paa, gagamitin natin yan. Yun. May mga mini-maintain tayo, kabrid. Yan, Biminulac. Tapos, ito. Yan. Sa kalapati ito, mga kabrid. Anti-stress sa kalapati, tas energy. Ginagamit ko yan sa manok, kabrid. Ginagamit ko sa manok yung, ano to, ano to?
Falso mantis, ano to? Maano to? Basta sa kalapati siya. Pag magkukondisyon ka ng kalapati, i-raise mo or something na paliliparin mo para malakas siya. Ito ang ginagamit. Ginagamit ko po sa manok to. Para yung ano, ito yung isa, ano ba ito? Respigen. O sa kalapati din ito. Gumagamit po ako sa manok nito. Pwede pong gumamit ng mga ganung bagay. Depende sa kung ano yung nakikita nyo. Sa kalapati, ginagamit po ito. Ginagamit ko rin sa manok, mga kawaite. Tapos yung syempre, ano, yung 357 nating na yan, Bitmin Pro 357. May mga tira-tira pa tayo. Tapos yung ano ba ito? Yung kulay pula. Yung pang last natin sa ano, ito yung ginagamit ko na pang last day. Sa lahat ng setup ng 15 days conditioning or 15 days sa paghahanda ng manok. Ito yung pinaka-last na tablet na sinasalang ko. Halimbawa, kinabukasan mga ganon. Ganon ito. Medyo mahal tong pula na to, kabrid. Tapos, ang ating Bilamil na napakahalaga. Ayan, oh. Ano na lang, 1/3 na lang. Kasi nagsalang na naman tayo. Yan pa. Pangalawa na nga to, kabrid. Mabigat, kabrid, ang pag-aalaga ng manok. Napakabigat ng pag-aalaga ng manok. Para kang nag-aalaga ng mga baby, kabrid. Yung na ni pagpagupit, kabrid, na ano na natin. Dahil sa pagkatutok natin sa pag-aalaga. Hindi na natin masikaso masyadong sarili natin dahil mas inuuna pa natin ang ating mga alaga, mga kabrid. Ano lang, maliit lang naman na bagay, pero responsibilidad mo sila, mga kabrid, ang pag-aalaga ng manok. Breeder po ako, kabrid, hindi ho ako nagsusugal or hindi ako nagsasabong. Kung napapaakyat man po ako doon, dahil tinitesting ko yan. Siyempre, titestingin mo rin yung kombinasyon mo eh. Hindi lang puro obserba, kabrid. Kailangan mo din ng proof. Hindi lang puro ganito kasi ganito. Hindi ho ganito. Magkakaroon ka ng puro ka lang yan kwento. Kaya kailangan may patunay ka rin sa mga ginagawa mo. Itong bisyo ko, itong hilig ko po na passion na ito sa pag-alaga ng manok. Siyempre, gusto ko rin kumita. Siyempre, gusto ko rin pero gusto ko yung sa tamang panahon. Pag mayroon na talaga akong masasabi kong maayos na linya. Kaya nag-invest tayo ng 4 na taon sa pagpapapuro ng ating alagang manok. Pumili tayo ng manok na gusto natin, na tingin nating makakasabay sa larangan ng sayawan. Yung tipong linya na complex na sinasabi. Bubuo tayo ng sarili nating balanse. Kahit ano pa mangyayari, mga kabrid, kahit gaano to pa yan, kahit ano pa yan, merong kahinaan yung mga ganyan. Gagawa tayo ng sarili ng nating linya na pwede. Yung pero mataas tong pangarap, pero walang bawal yung mga harap. Basta tayo, mag-aalaga tayo, tapos aasa tayo na balang araw, kahit papano, mayroon din naman magtitiwala sa atin. Ayusin lang natin ang ating pag-aalaga. Maging totoo lang tayo sa pag-aalaga. May awa ang Diyos. May mga makakita sa hirap at pagod natin sa pag-aalaga ng manok. Hanggang dito na lang, mga kabrid. Maraming salamat po. Pagsubok na naman. God bless po sa inyong lahat.